Naintindihan na ninyo, mga DDS, of course, hindi ninyo maintindihan. Kaya hindi po ito pinatulan ni Ping Lacson kasi nga imposible. Ang naniniwala lang yan kayo. At siyempre si Mike Defensor. At mga DDS senators tulad ni Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta. Kasi yan ang narrative ninyo ng propaganda para siraan si Martin Romualdez. Yun lang yun mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O pag-usapan natin yung testimony ng mga peking witnesses, yung mga maleta boys po. Kasi hindi ayaw tayong tigilan ng mga buses. Hanggang ngayon, ang issue nila, puro maleta pa rin. Sabi ni Attorney Bukoy, na isang human rights lawyer, yung 805 billion anyang kickbacks claim na inaakusa kay Speaker Martin Romualdez, unbelievable anya. It is anya an incredible tale full of holes. Punong-puno ng buta, sabi dito sa report ng People's Tonight. Dito, report din ng Manila Standard. Hindi anya kapanipaniwala at puno ng butas. Yun din ang sinasabi natin mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, sila lang ang naniniwala. Yung mga matitinong abogado, never na naniniwala sa kanilang kwento kasi nga, unbelievable. Yan sabi dito, a human rights lawyer has dismissed as unbelievable allegations of former bodyguards of resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico that they delivered more than 805 billion pesos in flood control funds to former Speaker Martin Romualdez. Sa isang interview, sabi ni Attorney Antonio Soleta Bukoy, yung narrative niya ng mga bodyguards na to fails the test of plausibility or the likelihood that their story is true. Kasi sabi niya, ito anyang 805 billion pesos, ang bigat niya yan, about 800 metric tons, which would require a cargo truck, a crane, or a backhoe para niya i-deliver siya. Instead niya of vans, kasi hindi siya kakasya. Ang mga sinasabi niya nila is impossible. First of all, it is full of holes. Punong-puno niya ng butas. According to experts, 800 billion weighs around 800 metric tons, sabi po ni Bukoy. So ang tanong, mga kababayan, how can you transport niya 800 metric tons? You would need a crane or a backhoe to load it. And simple vehicles would not do. You will need a cargo truck to move it. Naintindihan na ninyo, mga DDS, of course, hindi ninyo maintindihan. Kaya hindi po ito pinatulan ni Ping Lacson kasi nga imposible. Ang naniniwala lang yan kayo. At siyempre si Mike Defensor. At mga DDS senators tulad ni Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta. Kasi yan ang narrative ninyo ng propaganda para siraan si Martin Romualdez. Yun lang yun mga kababayan. So sabi pa ni Attorney Bukoy, another blunder niya is the narrative nitong mga ex-bodyguards. Itong mga malita boys so claim that they delivered the money to Romualdez house doon sa McKinley Road sa Forbes, Makati. He said at the time of the alleged delivery, the house was under construction or renovation because it was earlier razed by a fire. Nasunog niya yon. There were between 100 and 150 workers at the time, but there was no caretaker to receive such staggering amount of cash. He also noted that the ex-bodyguards also claimed to have made a delivery at another house in South Forbes
which Romualdez does not own. Yung tinuturoan niya nilang bahay, hindi man pag-aari ni Speaker. Kaya punong-puno ng buta, sabi po ni Atty. Bukoy, itong kwento ng mga Malita Boys. Isa pa niya, he likewise noted, he emphasized that another incredible part niya of the former bodyguard's claim na sabi ginawa sa Palasyo Malacanang. Then sinabi pa niya na nag-deliver din kay Loren Ligarda sa kay Laila de Lima. Pagkatapos niya biglang binawi. Hindi pala niya nag-deliver kay kay Laila kay Loren Ligarda. Napunta yung delivery kay Erwin Tulfo. Ganon din mga kababayan kay Laila de Lima. Nasabi nga natin, paano mag-deliver kay Laila de Lima na si Laila de Lima nakakulong pa nung panahon na yon? At anong motibo bakit magdi-deliver kay Laila de Lima? Tapos niya, yung unang lista, wala man niya kasama. Hindi man kasama si Atty. Ridon ng Bicol Party List. Ngayon, biglang nakasama. Kasi kasama siya sa House Prosecutor. Sabi ko sa inyo, ganun katindi ito. Yung mga lista nila ng mga sabit, may istilong dagdag bawas. Binabawas pagkakampi. Pagkalaban, idinadagdag. So malinaw po na talagang tama yung sinabi ng NBI. Binayaran lang itong mga Malita Boys based mismo sa affidavit na in-execute ng isang witness po. Ang sabi 5 million each ang ibinayad. Ginamit para magtai-tai ng kwento mga kababayan. Kaya yung last nila mga kababayan na ginawang Blue Ribbon hearing kuno. Na malabo na Blue Ribbon hearing yon. Kasi unang-una, hindi sila otorisado na magpatawag. Yung Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Cayetano na pinumunuan ng kanyang kapatid na si Pia at saka ni Marcoleta na nangyari nang magpatawag sila ng panibagong Blue Ribbon hearing, maging sila hindi na sumipot. Nandun na lang, mga kababayan, si Mike Defensor. Bogus nga po. Kaya sabi po ni Congressman Benny Abante, ginamit lang niya itong mga Malita Boys ng Cayetano Black pagkatapos nilaglag sa ere. Natira, mga kababayan, si Mike Defensor, maging si Amy Marcos, hindi na tumuloy. Nagdrama lang na hindi daw siya pinapasok doon sa binyo. Kaya sabi ni Congressman Benny Abante, matapos niya kayo na magsalita ng magsalita, na may Blue Ribbon hearing kayo, pagkatapos, pagdating ng scheduled hearing, wala kayo doon. Nilaglag yung mga yung mga Malita Boys. Ayan tuloy, hindi sila protected mga kababayan ng anumang immunity. Kasi nagsalita sila outside of the Senate. At yung nagpatawag ng hearing kuno, hindi man authorized. Ayan tuloy, patong-patong na kaso. Yung kakarapin nila mga kababayan, patong-patong na kasong libel. Dahil sa kanilang ginawang kasinungalingan mga kababayan. Tama pa?